Purihin ang Panginoon sa umagang ito, isang pinagpalang araw ang bati ko sa bawat isa at sa ating pagsisimula ng ating pangumagang pananalangin, pagbubuli ng salita ng Diyos. Tapos saglit mo ng manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa buhay, sa lakas na ibinigay mo sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Panginoon, aming pinupuri, aming dakila at makapangyarihan pangalan. Pagpalain mo po ang mensaheng aming pagbubulayan, gamitin mo lang po ang lingkod mo na isang maliit na tinig, ikaw ang makapangyarihan tinig na aming marinig. At masunod namin ang iyong kalooban. Salamat po, inakin namin ang gabay pangunan mo. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong message sa umagang ito ay pinamagatan na tatlong aspeto ng ating relasyon sa Diyos. Excuse me. The three aspects of our relationship to God. Ang relationship, tinignan ko ito sa dictionary, the way in which two or more people, groups, countries, etc. talk to behave toward, deal with each other. So, yun po yung relasyon. Dapat meron tayong pakikipag-usap sa ating minamahal at tanging binigyan ng ating relasyon ng ating buhay sa Diyos. Na meron tayong magandang pag-uugali sa Kanya. To behave toward. Meron tayong magandang pakikipagtalastasan. Meron po itong sinasabi sa Galatians chapter 4, verse 6. Sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. So yan po yung number 1, ang ating relasyon sa ating Ama. Yung Holy Spirit na tinanggap natin, o yung Spirit ng sonship, sabi rito, or the Spirit of adoption mula sa ating Panginoon sa Kristo. Yan yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at makadulog tayo sa ating Aba, Ama. Napakalaga na pinapahalaga natin ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong sa Kristo. Meron pa pong sinasabi dito sa aklat ng Roma. Roma 8 verse 15, sapagkat hindi espiritu ng pagkalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Amen. So marami pong mga supporting verse, yun na lang po ibigay natin support dyan. Tinanggap daw natin ay yung espiritu ng pagiging anak. Excuse me po. Yung ating pong kalagayan ngayon, mga inampon tayo ng Diyos, ng ating Ama sa langit. At pahalaga natin yung relasyon natin sa Kanya. Hindi po masamang nagpapahalaga sa relasyon sa pamilya. Pero pag sumusobra, ay di Diyos-Diyosan na yun kasi hindi na natin nabibigyan ng buong pagpapahalaga yung Diyos na talagang dahilan bakit tayo nagkaroon ng relasyon sa Kanya bilang anak. Pangalawa, God is our Master. Ang Diyos ang ating Panginoon. Dapat meron tayong mapagmahal na ninanais sa ating puso upang sundin si Jesus Christ. Pag sinabing Master, gusto natin sundin lagi siya sa lahat ng panahon. At siya yung sinusundan natin sa lahat din natin ginagawa. Kumbaga, hindi natin siya pinapangunahan. At meron pong sinasabi dito, babasa din natin sa aklat ng Galatians chapter 4, yung mga sumusunod na talata.
8 at 9. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kay alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Ngunit ngayong nakikilala ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Yan, di ba nagtatanong lang si Pablo doon sa mga taga-Galacia na yung pagiging anak natin ng Diyos, sabi doon, ay dahil kinilala natin ang Panginoon sa Kristo. Pero bakit daw dumarating yung pagkakataon na parang bumabalik tayo doon sa dati? Kasi nababa na yung bang nahalubiluhan yung pagiging master ni Lord. Iba na nagiging master natin. So yun po yung relasyon na pangalawa. Ang ating relasyon sa Panginoon sa Kristo, pahalaga natin bilang siya ang ating master. Meron pang nakasuporta dyan sa Galatia rin. Galatia 4:24-26. Ito'y isang paghahambing. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan. Ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Hagar at ng kanyang mga anak na pawang mga alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya ay nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga mamamayan. 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Yan, napagandang paalala, no? Yung palang pag sinabing you are pertaining to the law o nagpa-focus ka lang sa law, hindi pa tayo nakakalaya. Hindi pa tayo tunay na ang Panginoong Kristo, ang ating master at ang salita niya na puno ng biyaya ay dapat yun ang ating kalayaan. Sa madaling salita, ay huwag tayong makulong sa ating mga kaparaanan ng pagsunod o mga tinatawag na bylaws. At dapat doon tayo sa biyaya ng Diyos. Pero pareho naman niya na mahalaga. Pero diba, we are saved by grace, not by works. Hindi sa ating mga gawa, kaya tayo nagligtas. Pangatlo, sa ating panghuli, at tatlong aspeto ng relasyon ay si Jesus Christ bilang ating model. So, pagmamasa po natin yung sinasabi din sa Galatia chapter 5, verse 4 to 6. Sabi po dito, Galatia 5 verse 4 hanggang 6, kayong nagsisikap na maging matawid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, iniwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. 5. Kaming umaasa na maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. 6. Sa nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang nanampalataya kayang gumawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan, amen. Amen tayo dyan lahat. Huwag tayo masyadong maliteral o maging mapanghusga pag sinabing pagtutuli sa Bible. Bagamat napakahalaga na alam natin yan, covenant yan ng Diyos sa Old Testament, yung circumcision. Pero ang pinakamahalaga raw, sabi ng binasa kanina nating kapatid, ay yung sinasabi sa verse 6. For ye, sa English ko babasahin. English version. For in Jesus Christ, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Yan. Kahit pa, sabi nga, sakto-sakto talaga, nagpatuloy ka walong araw para sa Jesus Christ, tapos inihandog ka. Pero, hindi ka naman gumagawa ng may pag-ibig, baliwala. So marami naman dyan, ganun nga.
Hindi naman matanda na. May asawa na, iba. Iba, batang-bata pa. Hindi daw yun eh. Meron talagang hindi natuli. Pero sa Bible, pag ating pinag-usapan yan o sinaliksik sa New Testament, lalo na, yung tuli na binabanggit ay circumcision from our heart. By faith. Pananampalataya talaga. Kaya nga sabi ni James din dun sa nasusinulat niya, yung pananampalatayang walang gawa ay patay. Kailangan na, gagawa tayo, pero meron dito napaka-balance eh. Gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Sabi dyan, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan daw yung dapat pinahalaga nating aspeto sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Ulitin ko, ang Diyos ang ating Ama, dapat consistent yung relasyon natin sa Kanya. Yung Ama natin sa langit, hindi kasi siya namamatay. Ang Diyos natin hindi namamatay. Isang beses lang yun nangyari para tubusin tayo sa ating makasalanan. Nang ang Panginoon Kristo ay pinako sa cross, yung tinatawag na plano ng Diyos ng pagliligtas sa sangkatauhan, kinakailangan niya maging tao. Tapos sa cross, may hirapan na mamatay doon at ilibing at muling mabuhay. Pero yun na lang yun, hindi na yun paulit-ulit. Ang pangalawa sa ating devotion ay ang Diyos ang ating master. Bilang meron tayong relasyon sa Kanya, sundin natin ang ating master o Panginoon. Gawin nating prioridad sa buhay natin yung Kanyang mga iniwang mga salita. Pangatlo, si Jesus Christ yung ating modelo dito. Wala nang iba. Kaya maganda itong binasa ngayon sa Galatia 5:4-6. Ang iniwan kasi yung circumcision ng pagtutuli, iniwan niyang covenant sa mga Israelita. Tapos sa New Testament, nakita natin yan sa Acts 15, naging pagdidebate nila doon kasi hindi lahat natutuli nila lahat ng mga sumampalataya. Kaya nga sabi ni Santiago ay ito na lang yung ibinibilin ko, huwag natin silang atangan ng lalong mabigat na bagay, kundi ating palalahanan ang umiwas sila sa pagkikiapid, sa Diyos-Diyosan at dugo, at binikti. Kung kanilang magawa ay siya'y kabubuti. Hindi naman sinabing pag hindi nila magawa, ay wala na silang kaligtasan. Kung magawa daw siya'y kabubuti, ibig sabihin, kung magawa, pero kung hindi, andyan yung biyaya ng Diyos. Gumawa tayo bilang modelo si Kristo at gawin natin lahat na may pag-ibig. Amen? Muli, isang pinagpalang umaga ang atid ko sa atin at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa maikling pagkakataon na kami nagbulay ng salita mo. Tunay nga, you are the author and the finisher of our faith. At ikaw lang ang aming modelo, wala na pong ibang perfect model upang maging maayos at totoo at maging maalab ang aming relasyon sa Diyos. Relasyon na ibibigay sa amin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po ng bawat isa sa amin, maging may mulikot na may kumaranas ng bagyang karamdaman sa aking panloob na katawan, palakasan mo po ang aking resistensya. Maging aking mga kasama ng nananalangin, mga kamamagawa, mga kapastoran, mga kapatiran, at hanggang doon sa malayong mga lugar, ikaw po ang Panginoon at Diyos na kumilos sa buhay namin. At dinideklara namin sa mga karamdaman ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng may nabalan, ang ng demonyo, mga demonyo, sila'y mawasak, sila'y lumayas in the name of Jesus. At Lord, sa may mga kapagpangailangan na hindi ko mabanggit, Lord, katagpoy mo po ang lahat ng mga kamagagamit kapatid ko. You are Jehovah Jireh, ang may provider. Pagpalaan mo po ang mga lugar na kung saan mo kami nilagay, pagpalaan mo ang iglesia na kung saan mo kami tinawag at naglilingkod sa iyo. Pagpalaan mo ang aming pamilya pinagligyan mo sa amin. Salamat po at
sa lahat ng mga bagay na hindi namin kaya salitain sa panalangin ito. Sa iyo namin pinagkakatiwala at tinatanggap namin maging ang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu ng Diyos na saganang dumami sa bawat isa sa amin. Sa iyo ang lahat ng papuri at kalwalhatian, Ama. Ito po ang aming nag-iisa, nagkakaisang dalangin. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.